Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Guys, let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Public Attorney's Office pumabor na rin sa pangunguna ni Attorney Priscilda Acosta at sa lahat ng mga mambabatas na isinusulong ang death penalty sa bansang Pilipinas. Ngunit hindi lamang daw sa mga drug cases magpo-focus. Dapat noon pa sana to mga kaibigan, pinasa. At dapat may pasa na talaga sana to ngayon. Para kahit paano yung magkaroon ng takot yung mga siraulo. Ang nasabing panukala na kaparusahang kamatayan. Parurusahan din ng kamatayan or death penalty ang mga kaso ng murder, kidnapping, carnapping at plunder kung saan ay pananagutin ng mga Kidnapping mga kaibigan, malamang sa malamang. Alam niyo na kung sinong kauna-unahan dyan. Franz Castro. Dapat pala binibita yun mga kaibigan. mambabatas, ang mga tauhan o ilang mga executive na nagnanakaw sa kaban ng bayan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, dati siyang hindi pumapabor sa parusang kamatayan. Ngunit ngayon, napag-aralan na mismo ni Attorney Priscilda Acosta na dapat lang itong isabatas sa bansang Pilipinas. Sa isang Zoom interview kasama ang ilang mga lawyers at ilang mga kongresista, gayon din ang ilang mga chief executive ng kapulisan, ay kinumpirma pa mismo ni Attorney Priscilda Acosta na napapanahon na ang pagpapatupad ng parusang kamatayan sa ating bansa. Sa iba't ibang kriminalidad na nangyayari ngayon sa ating mahal na bayan, patungkol sa mga drug-related cases, anomaly at napakarami pang kaso, ay tila napapanahon na para sa bansang Pilipinas na tanggapin na dapat lamang ibigay ang karampatang parusa sa lahat ng mga lumalabag sa batas. Sa naging sona nga noon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi nito na agad-agad magkaroon ng plano ang Kongreso at ilang mga mambabatas na maisabatas na ang nasabing panukalang death penalty. Sa nasabing Zoom interview ay pinatunayan mismo ni Attorney Acosta na ang mga tao, mga personalidad na lumabag sa batas ay dapat lamang na magkaroon ng karampatang parusang kamatayan. Ayon pa sa bahagi ng kanyang interview. But when barbers asked Acosta if she concurred with the opinion that death penalty could serve as a deterrent to heinous crimes, the latter answered, "Ang tingin ko po dyan, ang tingin namin, kung sila ay may karapatang mabuhay ng matagal, papaano po yung buhay ng mga bibiktimahin pa nila?" Yun na nga mga kaibigan di ba? Parang napaka-unfair naman Papatayin nila isang tao tapos sila makukulong lang. Papakainin pa sila ng taong bayan. Dapat bitayin na lang din yung mga yan. In my view, in our view, if the criminals have the right to live long lives, then what about those whom they will victimize? At dahil nga sa balitang ito, ay mukhang mapapadali na ang pagkakaroon di umano ng death penalty sa bansang Pilipinas. Ngunit ano nga ba ang mga kaparusahang kamatayan at ano ang mga kasong dapat bigyan ng kaparusahang death penalty? Narito ang top 20 kung saan ay ito ang nangunguna sa listahan na dapat managot ng kaparusahang kamatayan
sa kahit na sino mang taong lalabag sa nasabing batas. Proposed crime to be punished by death: treason, qualified piracy, qualified bribery, parricide, murder, infanticide, rape, depends on when and how it was committed, kidnapping and serious illegal detention, robbery with violence against or intimidation of person, destructive arson, plunder, importation of dangerous drugs, sale, trading, administration, distribution of dangerous drugs, maintenance of a deemed dive resort where drugs are used, manufacture of dangerous drugs, possession of dangerous drugs of a certain quantities, cultivation of plants classified as dangerous drugs, unlawful prescription of dangerous drugs, criminal liability for planting of evidence, carnapping, and quote, 20 krimen na dapat ay managot ng kaparusahang kamatayan ay siyang tiniyak mismo ng ilang abogado sa pamamagitan ng literary injection ay tila maisa sa katuparan na ang death penalty sa bansang Pilipinas. At magmula nga nang ipautos noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na madaliin ang death penalty sa bansang Pilipinas, ay tila wala nang nagawa si Franklin Drilon na isa sa mga tumututol sa kaparusahang kamatayan. Palibasa si Franklin Drilon, mga kaibigan, baka isa to sa mabibitik kung sakasakali, mga kaibigan, kaya takot na takot Sa bansang Pilipinas. Wala na nga siyang nagawa dahil umabot na sa ilang mga mambabatas at senador ang nasabing panukala at lalo nang pinagtibay pa ito ng Public Attorney's Office sa pangunguna ni Attorney Priscilda Acosta na karapat-dapat lamang bigyan ng kaparusahang kamatayan ang sinumang lalabag sa hindi makatarungang pagpatay at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, tama po na ibalik na ang death penalty dahil napakarami ng magnanakaw sa gobyerno. Maraming papabor sa batas na ito, lalo na yung mga adiksyonist na rapist killer at yung mga nakaupo sa gobyerno na kurakot sa kaban ng bayan. Dapat talaga ipatupad na yan. Ayos na ipasa din. Talagang talamak ng nakawan sa ating bansang Pilipinas. Siguro, kapag naumpisahan ang itong pagbitay ay gaganda na ang Pinas at lalong dadami ang... Magkakaroon ng takot yung mga siraulo, mga kaibigan. Yung mga nangungurap sa gobyerno. Malamang, mga kaibigan, malamang sa malamang. Magkakaroon ng takot yung mga tiwaling gobyerno. Turista sa Pinas. Pabor ako sa kamatayan ng parusa sa mga taong gumagawa ng krimen. Tama lang yan para may disiplina sa mga taong gumagawa ng krimen. Tama po yan, may parusang kamatayan kasi kahit na kabataan ngayon, wala nang takot gumawa ng kasamaan dahil walang pangilang batas sa bansa na ito. Pabor ako dyan, ibalik ang parusang kamatayan para magkaroon ng takot kahit sinong Pilipino. Mag-isip na sila bago gumawa ng mali sa buhay. Salamat po. End quote. Kung may karapatang mabuhay ang mga halimaw sa lipunan, may karapatang di mabuhay ang mga inosenteng tao. Tama yun, mga kaibigan. May karapatan din naman talaga. Ngayon, Tapos papatayin lang nila, grabe. mamimili ang Lalo na yung mga rape, mga kaibigan. Nakakaaway mga pinapatayin nila. Estado, sinong dapat buhayin? Ang mga inosenteng mga Pilipino o yung mga halimaw sa lipunan? Oras na raw para ibalik ang bitay, ayon kay Public Attorney's Office Chief Persida Acosta. Masyado na raw kasing dumarami ang mga halimaw na walang pakundangan sa paggawa ng iba't ibang krimen. Pero may kampyo si Acosta. Handa rin naman daw kasi silang ipagtanggol ang mga mahihirap na maiipit kung sakaling tuluyang maipasa ang death penalty. Pero, kung kailangang ipagtanggol ang sino mga akusahan, ipagtatanggol natin, ipatitigil natin ang bitay sa taong yun. Kahit single doubt lang ng kanyang culpability, dapat pag-usap bitayin. Single doubt, sabi may pagdududa. Malayong malayo doon sa nanumpa. Nanumpa ka sa harap ng Panginoon Diyos at sa harap ng bayan, sa harap ng Pilipino na ikaw ay magiging tagapagtanggol. Hindi ba po dapat, mahal na tagapangulo, ito na po ang panahon upang tayo ay makapagbigay ng tamang usapin patungkol sa death penalty. Ito po ba hindi pa panahon para ibalik na natin itong death penalty? Hindi na po ito
Para po sa akin, mahal na tagapangulo, anong klase ka pang? Klase ka pang ng tao na ikaw ay napunta pa sa ganito. At kung natatandaan ko po, merong Facebook account, yung isa sa mga suspect, na sinabi niya na sana kung post niya ito, na sana kung alam ko lang magkakaganito yung buhay ko, hindi na ako nagpakatino sa Marawi. Kasi yung isa ay Marawi hero. Anong ibig sabihin kaya noon, mahal na tagapangulo? Ano kaya ang ibig niya sabihin doon? Ano ba ang nangyari sa Marawi? Ang dami niyang binuksan dito na usapin. Kaya po sana, ako po ay nag-file ng bill, mahal na tagapangulo, patungkol po dito. Imposing death penalty on the heinous crime of security personnel engaged to commit murder and providing penalties for any person who recruit, maintain, use, aid, fund, or train security personnel to commit murder and for other purposes. Mahal na tagapangulo, siguro po, sasang-ayon po kayo sa akin na ang isang tao na pinag-aral ng gobyerno, ginastusan ng taong bayan upang siya ay bigyan ng proteksyon, gagamitin niya isang araw para magbigay ng isang krimen na gugulatin ang sambayan ng Pilipinas at gagamitin niya ang training na ito. Maraming salamat po. Thank you, Senator Robinson Padilla. I fully agree with you towards that policy direction na bibigyan ng mas mabigat na anong Tagalog ng penalty? Parusa yung ganyang klase mga tao. Just like isang pulis na na-involve sa drug trafficking. Di ba? Ang trabaho ng pulis ay ihinto ang problema ng droga, pero ginamit niya yung kanyang pwesto, lalong-lalo na sa isang anti-drug unit, yung pag-aasahan niya dyan, para palakihin ang problema ng droga through drug trafficking. So dapat sa akin dyan, times 2 o times 3 ang kasalanan ng tao na yan compared doon sa isang ordinaryong civilian. Ganon din sa iyo, yung sinayit mo ngayon, na isang sundalo, tinrain ng gusto ng ating gobyerno, binigyan ng special skills, napakagaling bumaril, napakagaling lumaban, tapos yung kanyang kagalingan na yan sa pagbaril at pakipaglaban ay ginamit doon sa mga inosenteng civilian. So tama po yung policy direction mo na binabanggit, I am with you. Kung magpapile ka ng mission towards that direction, you can expect my full cooperation. I will support you with that. Maasahan mo po, Senator Robinson Padilla. Maraming salamat po, mahal na tagapangulo. Mabuhay po kayo. At yun na nga mga At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.